We are already in the 14th Sunday in Ordinary Time. 14 sa karaniwang panahon. 3 salita ang ating pagninilayan sa araw na ito. 3 S para sa selebrasyon natin for the 14th Sunday in Ordinary Time. The first word, the first S is sent. Pinadala. In our gospel reading that we have heard, according to Luke, Jesus sent His disciples by 2, by pairs. Kaya magandang pagnilayan, pwede naman ipadala ni Jesus ang mga disipulo niya, kanya-kanya. Pwede naman niya ipadala ang mga disipulo niya ng by 10. Since there were then 72. Nung paumpisa pa lang ang ministeryo ni Jesus, 72 pa ang disipulo bago naging 12 apostoles. So the question that we can ask is, bakit dalawa? And the Lord invites us, the answer for that question is, ang Diyos nagpapadala ng tigdadalawa para maalala nila na hindi sila nag-iisa. The Lord sent them, not on their own. The Lord sent them along with another brother in the ministry. And this is the reality, dear brothers and sisters. Sa mundo na tinuturo sa atin na maging strong at independent person, ang Diyos pinapaalala sa atin, hindi natin kayang mag-isa. Mga kapatid kay Kristo, pag naranasan nyo ng mapag-isa, ay lalo na kapag kailangan natin dapat ng kasama. There's nothing wrong in being alone. There's nothing wrong in being lonely. But there is something wrong in isolating ourselves. Yung pinipili mo na lang na magsarili, na pinipili mo na lang magkulong. The Lord wishes to send us along with another friend, along with another brethren. And the Lord assures us, gusto ko may kasama ka para ipaalala ko sa iyo, hindi ka nag-iisa. Sent. Pinapaalala rin sa atin na huwag manitili lang sa kanya-kanya nating lugar. Sent. We are not meant to be idle. We are supposed to be sent for a mission, to bring peace, to bring healing. Ang Panginoon ninanais sa atin ay padala tayo, hindi lang mag-isa, may kasama, at ang Panginoon ninanais sa atin, huwag kang manatili sa comfort zone mo. Kaya gusto kong tanungin sa inyo ngayon, mga kapatid kay Kristo, saan ka nais ipadala ng Diyos? Kanino ka ninanais na ipadala ng Diyos? Sa paanong pamamaraan ka ninanais ipadala ng Diyos? Dear brothers and sisters, like the disciples in our gospel reading, sent. Do not stay. Do not just remain. Go. The first word, sent. Ang ikalawang S naman ay simplicity. Sent, simplicity. Jesus instructed His disciples, carry no money bag, no sack, no sandals. Huwag kang magbitbit ng padalang merong pera. Wala ka dapat bibitbitin sa iyong pagbabiyahe. Simple lang. Tanungin natin ang Diyos, Lord, akala mo ko ba, hindi mo sila pabayaan? Bakit in-instruct mo sila, no money bag, no sack, no sandals? Hindi po ba kapag babiyahe kayo sa mga malalayong lugar, naka-ready ang ating mga bagahe? May checklist tayo na para hindi natin makakalimutan ng mga bagay-bagay na kailangan natin. The Lord invites us to turn this way. Hindi niya naman sinasabi na bahala na kayo, basta kayo magdala ng kung ano-ano. The Lord assures them, again, hindi ko kayo papabayaan. Because
simplicity is the key for divine providence. Simple lang, travel light, magdala lang ng pangangailangan, magdala lang ng kung ano ang kailangan, hindi kung ano yung magpapahirap sa pagbabiyahe. The Lord teaches them one virtue. And what virtue is that? The virtue of simplicity. Ang isang tagasunod ni Kristo, simple lang, payak lang, hindi marangya, hindi kung ano-ano ang binibili ng sobra-sobra. One thing that I truly miss about Pope Francis is his words of consolation and instruction. Alam niyo, may bilin po siya at sana naalala pa po natin iyon. At ano yun? Pope Francis said, kung ano ang sobra, hindi na yun sa'yo. Kung ano ang iyong sobra, hindi na yun sa'yo. Nakalaan na dapat iyon sa iba. The things that are in excess are meant to be served for others. Assignment ko sa inyo, pag uwi ninyo sa bahay, tignan ninyo kung ano ang sobra. Bilangin nyo ilan ang sapatos ninyo. Bilangin ninyo yung mga damit nyo na nangangamoy cabinet na. Bilangin nyo yung mga pagkain na malapit na mag-expire. Kasi mga kapatid kay Kristo, the Lord lives in a life of simplicity, and to those who want to follow Him, follows the same way. Carry no body bag, no sack, no sandals. We are being taught not only the virtue of simplicity, we are being taught magtiwala sa Diyos. God's providence. Sent simplicity. Ang huling S sa araw na ito ay salvation. Sent simplicity, salvation. Sa pangwakas ng ating mabuting balita, nagbalik ang mga disipulo ni Jesus at nagbalita sa Kanya, Panginoon, kahit yung mga demonyo, may kapangyarihan kaming palayasin sila sa mga nasasapian. They are truly rejoicing with this great news. Panginoon, ito po yung ginawa namin nung kami nagmimisyon. They are very happy. But the Lord points them, what is the real happiness in this world? Ang tunay na kaligayahan ay hindi sa mga na-accomplish ng isang tao. Our true happiness doesn't lie on the fulfillments that we have. Jesus said, rejoice, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. Yun ang tunay na kasiyahan. Yun ang tunay na kaligayahan na ang mga pangalan nila ay nasa langit na. Question. Ano ba ang nagpapasaya sa inyo ngayon? Trabaho niyo po ba? Pera po ba? O may kasintahan na kayo na nagpapatibok ng puso ninyo? What makes you happy? But the Lord reminds us, these are superficial happiness. Pansamantalang kasiyahan ito. The real happiness is not the things that we do in this world. Ang tunay na kaligayahan ay makapiling natin ang Diyos sa kalangitan. Yun lang, sapat na. 3 words for today's celebration for the 14th Sunday in Ordinary Time. Sent. Hindi tayo nag-iisa, may kasama tayo sa paglalakbay, pumunta tayo sa kung saan kailangan tayong makakatulong sa misyon. Simplicity. Mamuhay ng payak, katulad ng Diyos, kung ano ang sobra, ipamahagi sa iba. Salvation. Our happiness is not here on this world. Ang tunay na kaligayahan, tatahan lamang
sa piling ng Diyos sa kalangitan. Amen.